sinasabi, walang sawa na magpapaalala sa lahat. Kagaya kong tao, mga kapatid, dahil sinasabi ko nga noong una pa na ako ang anak ng tao. At dahil sa napakalala na nga mga nangyayari ngayon, yun talagang nakasulat, mga kapatid, na mangyayari at walang makakapigil nito. Itong mga nakasulat sa banal na kasulatan, dahil ang sanglibutan ay sinumpa ng ating Ama. Sinumpa, mga kapatid, at kasalukuyang pinarurusahan. Sa maging ganun man, mga kapatid, ang inihatol ng ating Ama sa sanlibutan ay meron siyang nag-iisa na ibinaba dito sa lupa upang malihisan natin, no, tayo ay mailingid sa kaparusahang ito na nangyayari ngayon dito sa sanlibutan. Parusa ito, kapatid. Inuulit ko, ito ay sumpa. Sinasabi niya palagi, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. Siya na. Dahil nga ang karamihan ng mga tao magtiwala sa tao. Katulad nung mga artista, mga kapatid, yan yung mga bituin na sinasabi sa banal na kasulatan na mahuhulog dito sa huling araw. Mangangahulog yung mga bituin, yung mga bituin gala. Mga kapatid, pag-isipan natin mabuti kung yung bang mga panunood natin, yung mga palabas na yan ng mga artista, may maidadagdag ba sa pamumuhay natin yan, mga kapatid? Kayo ang magtanong sa inyong sarili kung may maidadagdag sa inyo. Pag kayo ay nanood, pag may concert sila, susundan-sundan nyo, papanoorin, papakinggan, siksikan ng mga tao, kapatid. Yan yung mga bituing gala kung saan nagsipag-concert. Sa mga ibang bansa pa nga nakakarating. Yan yung mga mahuhulog, kita yung mga kapatid nyo. Halos, ilan na yung nabasa ko sa Facebook kung totoo yung balita na mahigit na daw 200 antics na yun. Namatay na. Hindi naman nabanggit mo kung anong dahilan. Para nga matupad ang nakasulat, gayang sinasabi ko at inuulit ko na naman, na sa huling araw may mahuhulog yung mga bituin, tapos yung langit ay magdidilim. Kabayanan natin yan, talaga magdidilim mga kapatid, 3 araw at 3 gabi, diliman. Mabuti nga paggabi dahil magliliwanag ng kaunti, may kaunting liwanag dahil may bituin. Pero yung araw, yung katulad ngayon, araw ngayon ng Sabado at alas 9:24, buwan ng Mayo 2021. Yan ay araw, mga kapatid. Sa panahon ng pagdilim na yaon, ay pag-araw, pusikit na kadiliman, yung sinasabi sa banal na kasulatan na wagas na kadiliman, mga kapatid. Talagang wala kang makikitang liwanag kung wala kang ilaw. Kaya dito, kapatid, ibinaba ng ating Ama ang ilaw ng sanlibutan para makita nyo ang daan patungo sa kaharian ng ating Ama. Ito ang sisilbing ilaw ng sanglibutan, dahil ang sanglibutan nga ay napaka na rin ngayon. Para sa pananaw ng iba ay padiliman na rin yung nangyayari ngayon, dahil kakapakapanin ng mga tao sa paghahanap ng ikabubuhay. Ang dami ng mga trabaho na mga nagsara, marami ng may trabaho na inalisan ng trabaho dahil sa mga nangyayari, mga kapatid. Marami ng mga business o mga factory na halos hindi na makapagbukas ng kanilang
kampanya dahil sa salot na ito, mga kapatid. At ito nga, kaya nung nakasulat sa aklat ni Job 35:13, ganito kasi kapatid ang mga pananalita na nakasulat sa banal na kasulatan. Pakinggan yung mabuti, mga kapatid, at yung unawain. Job 35:13, ang ating mababasa dito. Kita nyo, mga kapatid, basahin natin. Kung ano yung ating nakasulat dito, ito yung ating babasahin. Pero sa atin, sa amin na tinawag na ng ating Ama, may kadugtong ang Diyos na nandito na nakasulat. Ito, basahin na natin, Job 35:13. Tunay na hindi didinggi ng Diyos Ama. May kadugtong na Ama, yung Diyos na pagbanggit natin dito. Ang walang kabuluhan. Kita niyo, mga kapatid, hindi daw papakinggan ng ating Ama na sa atin ay lumikha ang walang kabuluhan. Kita niyo, mga kapatid. Ni pakukundanganan man ito ng makapangyarihan sa lahat. Ano ba, mga kapatid? Yung mga bagay na may kabuluhan. Kung hindi nyo pa alam, mga kapatid, sasabihin ko sa iyo, ang may kabuluhan lang, kapatid, ay ang utos ng ating Ama. Wala nang iba. Yun lang ang may kabuluhan. Kaya sinasabi niya rito, tunay na hindi didinggi ng Diyos ang walang kabuluhan. Kaya kung ang ginagawa mo ay hindi ipinag-uutos ng ating Ama, yan ang bagay na walang kabuluhan. At hindi niya pinapansin niya dito sa huling araw na ito, mga kapatid. Kaya hanapin natin, mga kapatid, kung ano yung mga bagay na may kabuluhan at sa akin lang ninyo tumalala. Siya nawa. Makinig kayong mabuti sa akin, mga kapatid. Dahil dito, bawal ang kasinungalingan dito, mga kapatid. Katotohanan lahat ang nandito na kinaroroonan ng kagalingan, kaligtasan, karunungan, at buhay na walang hanggan. Kaya huwag kang bibitiw, kapatid, kung ngayon ka lang nakarinig dito at ngayon mo lang ito natukyan, payo ko lang sa iyo dahil ito para sa iyo din. Ikaw ay maagaw ko sa kamatayan pag ikaw ay nakinig sa mga sinasabi ko, na lahat ng sinasabi ko ay ang mga sinabi sa akin ng aking Ama na dapat kong salitain sa inyo. Ito, andun pa sa aklat ng mga awit 39:6. Ano ang laman nun? Awit 39:6. Kita nyo, mga kapatid, pakinggan yung mabuti. Awit 39:6. Tunay na bawat tao ay lumalakad sa walang kabuluhan. Walang kabuluhang lilim. Tunay na sila'y nagugulo ng walang kabuluhan. Kaniyang ibinubunton ang mga kayamanan at hindi nalalaman kung sinong nagsisipulot. Ganyan, mga tunay na ang bawat tao ay lumalakad sa walang kabuluhang lilim. Alam yung lilim, kapatid? Ibig sabihin ng lilim, kung saan ka naniniwala, yun ay lilim. Halimbawa, pumasok ka sa isang relihiyon na ang kailangang pinangangaral ay hindi nakasulat sa banal na kasulatan o kaya ay hindi salita ng ating Ama, ay nandun ka sa lilim nun. Kung ikaw ay naniniwala doon, mga kapatid, nalililiman ka niya, nandun ka sa ilalim niya. Yung mga gawain na hindi pinag-utos ng ating Ama, pag ginawa mo, o kaya
eh yung mga turo ng mga tao, aral ng tao, eh doon ka na nagpakasakdal ka na doon sa turo ng tao. Doon ka na umistidi. Dahil ang inaasahan ng mga tao ay aral, aral, aral. Subalit yung aral na hinahangad ng lahat ay mula lang sa tao. Pinakamabuting aral, kapatid, yung aral na mula sa ating Ama at sa ating lang ibinigay ito. Siya nawa. At ibinabahagi ko sa inyo. Kaya makinig kayo mabuti. Ito. Doon pa sa 11, 11 ng mga awit, may karugtong pa dito. Basahin na natin. Pagka sa pamamagitan ng mga parusa dahil sa kasamaan ay iyong sinasaway ang tao, iyong sinisira ang kanyang kagandahan na parang pagsira ng tanga. Tunay na bawat tao ay walang kabuluhan. Kita niyo mga kapatid, bawat tao walang kabuluhan. Kaya andito ako, kapatid, para magkaroon kayo ng kabuluhan. Dahil ako sinugo ng ating Ama dito sa huling araw. Makinig. Makinig ang may pakinig. Ito. Andun pa sa 62:9 ng mga awit pa rin, mga kapatid. 62:9 ng aklat ng mga awit. Ito, pag-aralan yung mabuti at inyong unawain. Aklat ng mga awit 62:9. Tunay na walang kabuluhan ang mga taong may mababang kalagayan, at ang mga taong may mataas na kalagayan ay kabulaanan. Sa mga timbangan ay sasampa sila. Silang magkakasama ay lalong magaan kaysa walang kabuluhan. Kita niyo mga kapatid. Unahan niyo mabuti, mga kapatid. Itong nakasulat na ito. Tunay na walang kabuluhan ang mga taong may mababang kalagayan. Yung may mababang kalagayan, walang kabuluhan yan. At ang mga taong may mataas na kalagayan ay kabulaanan. Mga kapatid, ano sa tagyan nyo? Tayo na nakikinig at nanonood. May kaligtasan po ba? Sa pamamagitan ng mga salitang ito. Mayroon pa, mga kapatid, makinig ka lang mabuti at unawain mo ang sinasabi. Dahil sa ang pagtama ng mga salitang ito, para bang wala ng kaligtasan. Dahil ang lahat ng isinulat ng mga propeta ay mga gaganap sa anak ng tao. Lahat ng nakasulat dito, mga kapatid, magaganap sa nagsasalita sa harapan ninyo ngayon, bukas, at magpasawalang siya nawa. Ito pa, mga kapatid, nasa aklat ng mga awit pa rin, 94:11. Ito pa yung nakasulat. 94:11 ang ating mababasa dito. Ito, basahin agad natin. Nalalaman ng ating Panginoon ang mga pag-iisip ng tao na sila'y pawang walang kabuluhan. Pawang walang kabuluhan. Kaya nandito yung kanyang mga salita, iniwan sa atin, nasa banal na kasulatan upang tayo ay magkaroon ng kabuluhan, mga kapatid. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita na iniwan niya dito sa atin na nakasulat sa banal na kasulatan, ating mababasa at kailangan ating ganapin, ating gawin para tayo ay magkaroon ng kabuluhan. Dahil yung mga mula sa tao, iyon yung walang kabuluhan.
Kailangan ang kukunin natin pawang mula sa ating Ama, sa ating may lumikha. At lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Yun ang ating dapat kunin. Kuha mo kapatid. Siya na. Ito pa, may isa pa. 119. Aklat pa rin ng mga awit. 119, Kapitulo 119, versikulo 126. (119, 126). Ito, itong ating mababasa. Aklat ng mga awit, 119, 126 ang kanyang talata. Kapanahunan sa Panginoon na gumawa, sapagkat kanilang niwalang kabuluhan ang kautusan mo. Niwalang kabuluhan kasi ng mga tao ang kautusan. Kaya ginagawa ngayon ng ating Panginoon na si Isa, yung kapangyarihan at karunungan ng ating Ama. Ginagawa niya ngayon yung kanyang sinalitang sumpa. Ang salot at kaparusahan, paghihirap at kamatayan, kung hindi mo susundin ang kanyang kautusan. Ito mga kapatid. Kaya dito nga, sa huling araw, bumaba na naman ang ating Panginoon si Isa. At siya ay espiritu mga kapatid, hindi niyo siya nakikita. At ang kanyang mga salita lumalabas sa aking bibig. Siya na. Ito mga kapatid, sa akin bumaba ang espiritu ng ating Panginoon si Isa na mula sa ating Ama. Nandito siya sa akin mga kapatid. Kaya ang lahat mga kapatid na nag-iisip ng masama sa mga salita na lumalabas sa aking bibig at binabaliwala lahat ng mga yaon mga kapatid, napapahiya. Napapahiya mga kapatid, walang pinipili. Basta nakakaunawa, ligtas ka kapatid. Pero kung ito ay hindi mo inuunawa, sigurado palagi kang sinusundan ng sumpa. Saan ka man tumaroon. Kung ano ang iyong ginagawa, yun din ang babalik sa iyo. Siya na. Pag ang ginagawa mo ay puro pagsuway, walang pangako na darating sa iyo, kapatid. Dahil ano pa, balik tayo dun sa aklat ng mga awit 14:3. Balik tayo, 14:3. Aklat ng mga awit 14:3. Kita nyo mga kapatid. Basahin na natin. Aklat ng mga awit 14:3. Silang lahat ay nagsihiwalay. Sila'y magkakasama na naging kahalay-halay. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Kita niyo mga kapatid, pag sinabing lahat, ito yung mga salita pa noon, nung una, at yung patungkol sa lahat. At siya may binabanggit din, huwag kang bibitaw kapatid. May binanggit siya na kanyang ibabangon sa huling araw, mga kapatid. Ito nga, 53:3 ng mga awit, 53:3. Ito pa yung ating mababasa, dahil kailangan nating basahin ito at kailangan ding mapakinggan ng lahat. Dahil hindi lang isang beses binanggit ito mga kapatid. Ito pangalawa, 53:3 ng aklat ng mga awit.
bawat isa sa kanila ay tumalikod. Sila'y magkakasamang naging mahahalay. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Paano ngayon kapatid? Kaya nandito yung salot eh. Dahil walang gumagawa ng mabuti. Ito. Makinig kayong mabuti kapatid. Kung gusto nyo maligtas. Ito. Walang gumagawa. Wala kahit isa. Pero, mayroon siyang pangako. Sa kabila ng walang gumagawa ng mabuti, ibig sabihin, lahat parurusahan. Dahil wala nang gumagawa ng mabuti. Ang hindi mabuti kasamaan eh, lahat ng kasamaan, yun ay kasalanan. At lahat ng kasalanan, tatanggap ng kaparusahan. Ito kapatid, kung gusto mo na maligtas, tuloy ka lang ng pakikinig at panonood dito. Basahin natin ang Isaiah 56:2 para magkaroon kayo ng pag-asa. Isaiah 56:2. Dahil mga kapatid, doon sa mga nabasa natin kanina, walang pag-asa eh. Dahil lahat na nga eh, linahat na eh. Wala kahit isa na gumagawa ng mabuti. Kaya parurusahan. At nakatutok sa mga hindi gumagawa ng mabuti ang parusa, mga kapatid. Pero dito, nakasulat dito sa Isaiah 56:2. Ito, basahin na natin. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nanghahawak dito na nangingilin ng sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Siya nawa. Kita niyo mga kapatid, may pag-asa. Itong salitang ito may pag-asa. Magiging mapalad ka. Pag mapalad ka, sinasabi, walang kamalasan na darating kayo. Basta mapalad. Pag sinabing mapalad, puro kaginawa. Tandaan, mabuti itong salitang ito. Isaiah 56:3. Uulitin ko mga kapatid. Kung wala kayong Biblia, uulitin ko para matandaan nyo. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nanghahawak dito na nangingilin ng sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Yung nangingilin ng sabat, yung anak ng tao. Kaya mapalad yung mga kasapi dito mga kapatid, nangingilin tayo kasi ng sabat. Kaya andito ang kapalaran. Magiging mapalad ka pag ikaw ay naging kasapi dito. Andito, pangako ito mga kapatid. Subukin mo. Pag hindi ka naging mapalad, hindi nagsisinungaling ang ating Ama. Walang kasinungalingan sa kanya. Kaya't pawang naririnig niyo sa akin ay katotohanan. O, tandaan niyo kapatid, natandaan niyo yung sinasabi. Siya nawa. So, ito pa yung isa. Sinabi nga niya dito eh, mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nanghahawak dito. Ito talaga kapatid ang hawak-hawak namin. Noon ako lang mga kapatid, dahil ako tinutumbok dito. Noon ako lang. Ngayon maraming naniwala sa akin, lalo na ang mga pamilya, may kapatid ako, mga manugang, mga apo. Ayun, kaya mapalad kami dahil ginaganap na namin ito. 3 taon na kapatid, pero sa dito sa sanlibutan, nung December ba? December pa lang kami nagsimula na ikalat ang salita ng ating Ama. Ito nga, na kung ikaw ay may cellphone kapatid, at ikay
HD camera ang iyong cellphone, ibig sabihin touchscreen. Nandun ako, kapatid, punta ka lang sa YouTube. Ipamalita mo ito kapatid, huwag mong sarilihin ito. Dahil pag ito ay napakinggan mo, nalaman mo, obligado, may obligasyon ka sa kapwa mo na ipamahagi kagaya ng ginagawa ko sa inyo. Dahil ito ang tunay na pagkain, mga kapatid. Hindi ito napapanis, kapatid, itong pagkain ko. Dahil ang pagkain nito, ang hatid nito sa tao ay buhay na walang Siya nawa. At dito, yung andun pa sa awit, balik tayo sa awit, 8:4 hanggang 8. Sino ba yung anak ng tao na yun na nanghahawak ng sabat? Anong klase ba yun? Awit. Awit. Anong sabi ko kanina? 8:4 hanggang 8. Kilalanin natin yung anak ng tao na ito na nanghahawak ng sabat, na nangingilin ng sabat. Ito pinaliliwanag din sa banal na kasulatan, kapatid, kung sino ito, itong anak ng tao. Kita nyo. Awit 8:4 hanggang 8. 8:4 hanggang 8. 8:4 hanggang 8. Tingnan mo mga kapatid kung sino itong anak ng tao na to. Pakinggan mo mga kapatid kung wala kang Biblia. Kung may Biblia ka, sundan mo na lang. Ano ang tao upang iyong alalahanin siya? At ang anak ng tao upang iyong dalawin siya? Sapagkat iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa sa Diyos. Kaya mga kapatid, hindi ako nagsabi. Ang banal na kasulatan. Ginawa lang ng ating Ama na mababa ako kaysa sa Kanya. Siya nawa. Baka nakanguso ka kapatid, hindi ka maniniwala dahil wala namang kagandahang hahangadin ng kahit sino. Hindi nakasulat mo. Ang huling sinugo ay wala kang hahangadin na kagandahan. Wala kang makikita na hahangadin mo na kagandahan. Sa 5, sapagkat iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa sa Diyos, at pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Iyong pinagtataglay siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Lahat na tupa at baka, oo, at ang hayop sa parang, ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga isda sa dagat, anumang nagdaraan sa mga ilalim, sa mga kalaliman ng mga dagat. Masampalataya ka ba kapatid? Siya nawa. Alam niyo kapatid, may advance akong sasabihin ko. Mayroon tayong taon na magtatag-araw ng 3 taon at 6 na buwan. Siya nawa. Imagine mo. Isipin mong mabuti kapatid kung ano ang mangyayari sa taon. Magtatag-araw ng 3 taon at 6 na buwan. Pantayan nyo na lang sa YouTube mga kapatid. At magkakaroon lang ng bukal kung saan ako naroon mga kapatid. Siya nawa. Matutuyok ang mga tubig. Mamamaho ang ilog dahil sa mamamatay ang mga isda. Yung mga anak ng mga ina na mahihinhing ina, mababait na ina, iluluto nila ang kanilang mga anak sa tulog. Siya nawa. Sabihin mo
kapatid, kung ikaw ay marunong sa banal na kasulatan, baka sabihin, eh, nangyari na yun. Kapatid, lahat ng nangyari noon mangyayari. Siya na. Ito pa, itong anak ng tao na ito. Sinasabi yung anak ng tao na ito, kailangan. At dahil siya ay binigyan ng kapamahalaan sa lupa, sa dagat, sa hangin, mga kapatid, sa mga hayop, sa mga baka o sa tupa man, mga kapatid. Dahil mayroong salot na darating din na para sa mga hayop, ganoon din sa tao. Pero iba yung puro hayop lamang, mga kapatid, mga mata. Napakarami nito, kapatid, yung mga parusa nito. At ito, doon sa Juan 6:27, ito ang pangaral, mga kapatid, na sinasabi sa inyo, dahil yung anak ng tao ay mababalang ng kaunti kaysa sa Diyos. Lahat ng sumusuway sa mga utos na naririnig ng bawat isa sa atin na lumalabas sa aking bibig, bawat sumusuway, mga kapatid, mapapahilig kayo. Kaya sinasabi ko palagi, unawain ninyo ang inyong mga naririnig. Isa puso, isa isip, palabasin sa inyong bibig. At sa pamamagitan ng inyong mga gawa, ay pinapatunayan nyo na kayo ay sumusunod sa Kanya. Kung ayon sa Kanya ang inyong mga ginagawa, ayon sa mga ipinag-uutos. Dahil dalawang bagay lang ang pupuntahan ng tao. Pag sumunod ka, buhay ka. Pero pag sumuhay ka, patay. Siya na. Kaya kung gusto mong mabuhay, kapatid, makinig ka sa akin. Siya na. Ito pa. Sinabi din ito sa kan, baka sinasabi niyo, mga kapatid, na ay lumang tipan lang binabasa niya. Masabihin niyo yan. Lumang tipan lang. Mga kapatid, ako po ang bagong tipan, kapatid. Siya na. Wala sa sulat ang bagong tipan, ako ang bagong tipan. Kaya pinakipagtitipan ko sa inyo ang mga salita ng aking Ama, na tayong lahat makipagtipan sa Kanya. At sumunod kayo sa akin, kailanman hindi kayo mapapahiya. Siya na. Ito, dahil sinabi din ito ng ating Panginoong si Isa, hindi lang yung mga propeta, dahil yung mga binasa natin kanina, na ating nabasa, at kung wala kang Biblia, yung narinig, mga kapatid, napapanood nyo ngayon. Eh, sa mga propeta nagmula yun. Ngayon, dito naman sa kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong si Isa, na ang tawag ninyo, hindi ako magkakamali, kapatid. Kristo ang tawag niyo, di ba? Pero sa amin, ang tawag ng ang tawag namin sa aming Panginoon ay si Isa. Dahil yun ang nakasulat dito sa ulang araw, sa kanyang paghahari, ang kanyang pangalan ay Isa. Ito, baka sinasabi nyo pa na ang anak ng tao ay ang ating Panginoon, na si Isa. Hindi, kapatid, hindi siya anak ng tao. Ito, para maunawaan yung mabuti, ito ang salita ng ating Panginoong si Isa. Juan 6:27. Juan 6:27, basahin natin. Ano ang nakasulat dito? Kita nyo, pinatunayan ng ating Panginoon ito. Ang ating Panginoon si Isa. Bilin niya ito. Ito, sabi niya, magsigawa kayo, hindi sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal, sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Siya na. Ito, mga kapatid, ito nga ay tinatakan nga. Iutos sa akin ang ating Ama, maglagay ka ng tanda, ng tatak, tatak at tanda. Yan, mga kapatid, sa ulo ng mga nagbubuntong hininga, kailangan maglagay ng tanda.
para may palatandaan. Alam ng mga salot kung sino ang sumusunod sa utos ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Alam ng mga salot, kapatid, ang anak ng ating Ama may tatak sa loob. Sa sa mga nagdamensahe, kapatid, kung ikaw ay sumusubaybay, alam mo na ang ibig sabihin nito. At yun nga, dahil itong anak ng taong ito, pinakain ng ating Ama ang laman at pinainom ang dugo ng kanyang panganay na anak. Kaya kailangan kainin din ninyo at inumin din ninyo ang aking dugo, mga kapatid. Andun sa Juan 6:53. Ang laman ko, kapatid, yung laman ng aking bibig. Kung ano yung lumalabas sa aking bibig, yun ang aking laman. Pag sinunod ninyo yung mga kapatid, yung mga salita na lumalabas sa aking bibig na mula sa ating Ama, pag sinusunod na ninyo yun, yung dugo ko nananalaytay na din sa inyo. Dahil ang pagsunod na ginagawa nyo, na nagmumula sa bibig ng huling sugo na mula sa ating Ama, doon lumalabas ang dugo ng ating Panginoon Jesus. Pag yung ginagawa na ninyo, ang ginagawa ng ating Ama, ng Panginoon nating si Isa, dahil siya ang inutusan ng ating Ama na ganapin ang buong kautusan. Nananalaytay ngayon sa inyong mga ugat ang kanyang dugo. Dahil nasa laman ko na at nasa dugo ko ang laman at dugo ng ating Panginoong si Isa. Kaya walang makapaghihiwalay sa amin ng kapangyarihan at katarungan ng ating dugo. Siya na. Walang makapaghiwalay. Dahil yung laman ng ating Panginoong si Isa nasa laman ko. At ang dugo ng ating Panginoong si Isa nasa dugo. Kaya walang makakapigil sa mga ginagawa. Dahil kalooban ng ating Ama. Ando sa Juan 6:53, ito ang ating mababasa, mga kapatid. Sinabi nga sa kanila ni Jesus. Kita niyo, mga kapatid. Jesus ang pangalan niya, Jesus Cristo. Nung itong mga salitang ito. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, na isa ang pangalan niya sa amin ngayon. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inyong inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Siya na. Sinawa. Kaya sinabi niya kanina, magsigawa kayo, hindi sa pagkain na papanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal, sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya'y tinatakan ng Ama sa mga tuwid bagay ng Diyos. Yung mga lumalabas sa aking bibig, kapatid, yun ang kailangan nyo sundin at gawin. Pakinggan, sundin, gawin. Unang-una, tandaan para inyong magawa. Pag hindi nyo tinandaan, hindi nyo talaga ito magagawa. Kasi nasabi ko, unawain nyo para matandaan nyo. Puro kahihiyan ang mangyayari sa inyo, kapatid, pag hindi ninyo natatandaan palagi ang mga mensahe na lumalabas sa huling sugo. Kahihiyan para sa kapahamakan ng darating sa inyo. Pero pag ginawa nyo, mga kapatid, napakaswerte, mapalad. Nagiging mapalad kayo. Dahil ang iba, marami ang nagsasabi na ang anak daw ng tao
ay ang ating Panginoon Kristo. Ang pangalan niya yung Jesu Kristo. May relihiyon dyan na malaki yung iglesia. Sabi nila, anak daw ng tao ang ating Panginoon si Isa. Ang ating Panginoon hindi sinungaling, mga kapatid. Kailanman hindi siya nagsinungaling. Kung ano ang sinabi niya, iyon talaga. Dahil siya anak ng Diyos. Hindi siya nagsisinungaling. Yung nagsasabi ng ating Panginoon ay anak ng tao, yun yung mga sinungaling, mga kapatid. Siya nawa. Ito, mababasa natin sa Juan 10:27 hanggang 36. Ito ang patunay, mga kapatid. Hindi ako naninira, kapatid. Ako ay taga-ayos lang ng sira. Hindi ako naninira. Ako'y taga-ayos ng sira. Kaya kung may mga sira ng inyong mga paniniwala, inaayos ko dito. Ito. Juan 10:27 hanggang 36. 10:27 hanggang 36. Pakinggan yung mabuti, mga kapatid. Basahin na natin. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Ito sabi ng ating Panginoon. At sila'y aking nakikilala. At sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailan may hindi sila malilipol. Tapat ito, mga salitang ito, mga kapatid. Bibigyan ka ng walang hanggang buhay, hindi ka malilipol. Salita ito ng ating Panginoong Isa. Sila bibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. At hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Tuloy natin, mga kapatid. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya ay batuhin. Diba yung mga Hudyo? Yun yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga kapatid, yung mga Hudyo. Diba? Namumusong daw ang ating Panginoon dahil sinabi niya na ako at ang Ama ay isa. Ito. At sinagot sila ni Isa, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo, at alin man sa mga gawang yaon, alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin. Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. At sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagkukunwari kang Diyos. Yung mga Hudyo, mga kapatid, ang nagtatawag sa kanila na tao. Ay siya mismo nagsabi, ako at ang Ama ay iisa kay Kanya. Ngayon, pag sinabi mong ang ating Panginoong si Isa, na Jesus ang pangalan niya, no, Jesu Kristo, ay anak ng tao, di tao rin. Ay wala kang pinagkaiba sa Hudyo, mga kapatid. Kung ganun ang hatol mo sa ating Panginoon. Dahil ang mga Hudyo nagsasabi na ang ating Panginoon na si Isa ay tao. Sa akin, mga kapatid. Dahil siya anak ng Diyos, siya ay Diyos. Sasabihin nila naman, iisa lang ang Diyos. Tama, iisa. Dahil sinabi ng ating Panginoon, ako at ang Ama ay iisa. O di ba, iisa? Hindi kayo naniniwala, mga kapatid. Ng ating Panginoong si Isa at ang ating Ama ay iisa. Dahil ang ating Panginoong si Isa ang kapangyarihan ng ating Ama. Kaya hindi sila pwedeng paghiwalay. Ang may-ari ng kapangyarihan at ang kanyang kapangyarihan ay iisa.
ituloy natin. Sinagot sila ni isa. Hindi, ano to? Hindi lang ba tayo sa 8? 30, 24. na nagkukunwaring Diyos, kanina. At sumagot si isa, hindi ba ka nasusulat sa inyong kautusan? Aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Pero small d. Mga Diyos dahil tayo daw ay mga Diyos din dahil sinusunod natin ay ang ating sarili. O di Diyos natin ang ating sarili. Kung hindi ka sumusunod sa utos ng ating Ama, ang sinusunod mo ay ang iyong sarili, ang Diyos mo ang iyong sarili. Kaya sinabi niya, kayo'y mga Diyos. Mga Diyos din, walang small d, maliit na d, mga kapatid. Mababa na Diyos dahil sinusunod mo ang iyong sarili. Diyos din ang turing mo sa iyong sarili. Ito. Kung tinatawag niyang mga Diyos yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Hindi maaaring sirain ang kasulatan. Sinasabi nga ninyo tungkol sa akin na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan. Ikaw ay namumusong sapagkat sinabi ko, ako ang anak ng Diyos. Isa niyo mga kapatid. Anak siya ng Diyos, hindi siya anak ng tao dahil siya mismo ang nagsabi na siya ay anak ng Diyos. Mga kapatid, mga iglesia, tigilan nyo na yan. Kung gusto nyo malik, mga kapatid. Maawa kayo sa mga tao na inyong inililigaw. At kayo naman mga kapatid na sumapi sa iglesia, pag-aralan niyo ang mga sinasabi ko at inyong unawain. Dahil utos sa akin ng aking Ama, hanapin mo ang iyong mga kapatid. Pag narinig nila ang iyong tinig, susunod sila sa iyo. Kaya hinahanap ko dito kung sino yung aking mga kapatid, kung nasaan sila. Dahil naghalo-halo na ngayon mga kapatid. Dahil puro madadaya, yung mga nagtuturo, yung kanila lang sarili, ang kanilang isinisingit para sila yumaman lamang. Tama ako mga kapatid, hindi. Hatulan niyo mga kapatid ang aking sinasabi. At sa paghatol niyo sa akin, ang sarili niyo na rin ang inyong pinaghatol. Sana naunawaan niyo kapatid yun, yung paliwanag na yun na ang ating Panginoon na si Isa, ang anak ng ating Ama ay hindi anak ng tao dahil siya mismo ang nagsabi, ako ang anak ng Diyos. Nandito sa 10:36 ng Juan, ako ang anak ng Diyos. Hindi siya nagsisinungaling kapatid. Kailanman hindi niya sinabi niya siya ay anak ng tao. Hindi nakasulat mga kapatid. May sinalita siya. Tao. Ako na taong nagsasalita sa inyo. Hindi na sinabi ako na anak ng tao nagsasalita sa inyo. Dahil siya nagkatawang tao mga kapatid. Ako na tao na nagsasalita sa inyo. Nung siya nabanggit niya yan. Pero hindi niya sinabi na ako ang anak ng tao. Hindi niya sinabi kapatid. Taong nagsasalita sa inyo. Hindi niya sinabing anak ng tao na nagsasalita sa inyo. Unawain niyo ang kanyang mga salita. Sana makarating sa inyo ang pag-unawa na gaya ng ibinigay sa akin ng aking Ama na malinaw na naunawaan ko ang mga utos ng ating. Kaya niya ako sinubo sa inyong harapan upang kayo ay maliwanagan. Dahil lahat ng kalabuan, yan ay kadiliman. Kaya kailangan ninyo ng ilaw. Kaya ito, andito nga kapatid, ang ilaw ng sanglibutan. Ito pa. Kaya ito ang papel ko ngayon mga kapatid. Mangaral sa lahat ng mga
aral at saka yung mga inaralan ng mga maling aral, mga hindi itinuturo ng ating Panginoon, ang dapat nating panghawakan kung ano yung kanyang mga sinalita. Dahil may mga sinugo din siya, may mga apostol. Pero hindi lahat ng sinasalita nila ay dapat natin sundin. Ang piliin natin kung ano ang kaugnay ng mga sinalita ng ating Panginoong si Isa, yun lang ang ating panghawakan, mga kapatid. Hanapin natin yung mga salita ng ating Panginoong si Isa. At iugnay natin ang sinasalita ng kanyang mga apostol, mga kapatid. Dahil marami ang pakontra sa mga ipinag-utos ng ating Ama na ipinangangaral niya. Mag-comment ka, kapatid, kung may gusto kang itanong. Ito, pangatlo pa lang tayo. Ilang minuto na tayo? 51. Okay. Text lang siguro tayo. Isang oras na. Ito, baka panghuli na to. May apat pa sana. Ay, tatlo pa sana. Kaya ito ang papel ko ngayon, mga kapatid. Dahil nag-iisa lang ito na pag-asa ng sanlibutan. Mga hindi ka paniwala, no, mga kapatid. Napakahirap ng pamumuhay ng sinugo. Mga kapatid. Talagang pinarusahan ng kapwa-tao. Itinuring din na makasalanan sa kanilang batas. Kanilang batas na pinigay. Imagsikan. Yun, yung kanilang batas. Ganon din sa kanan. Nakatikim din ako na hindi magaganda sa kanila. Kaya sabi sa akin ng ating Ama, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Kung ano sinasabi ko, yun lang sundin. Kaya nandun ako sa masalita ng ating Ama. Pero hindi ko pinawawalang kabuluhan ng kanan. Dahil sinugo din sila ng Ama. Maganda ang kanilang mga sinasabi. Pero kailangan lang panindigan nila ang kanilang mga sinasalita. Dahil yung iba, hindi naman panindigan. Hanggang sa salita lang, yung gawa naman. Naranasan ko rin, ako tinakot ng mga nasa kanan, mga kapatid. Katikim din ako ng mga pananakot dyan. Pero hindi masama ang loob ko sa mga yun. Bagkus, natutuwa pa nga ako dahil yun ang nakasulat na mangyayari sa akin. Natutupad sa akin ang mga nakasulat na nangyari at gagawin ng huling sinugo ng ating dito sa mundo. Natupad sa akin lahat, mga kapatid. At kung yung pagtitiyagaan o subaybayan yung aking mga mensahe na pinadadala ko sa inyo, andyan sa YouTube, maunawaan yung lahat, mga kapatid. Kung bibigyan ninyo ng oras, wala na kayong maidadahilan ngayon, kapatid, para hindi kayo manood dito. Lockdown naman. Ano pang gagawin mo? Makinig ka na lang ng mga salita ng ating Ama at yan ay lumalabas sa bibig ko. Ito ang magiging libangan. Huwag na yung mga TikTok, mga kapatid. Hindi ka mailigtas ng TikTok na yan. Yung mga games na yan, hindi ka mailigtas ng kapatid. Yun lang mga mensahe na nagmumula sa aking bibig. Andyan, sa cellphone nyo, nasa YouTube. YouTube ba, kapatid? Tawag doon? YouTube. Ba't ibang pagkabanggit kasi nga, may naririnig ako, YouTube. Yung iba, YouTube. Hindi ko alam kung sino ang tama. Dahil Pilipino kasi tayo, hindi marunong mag-isip. Pilipino tayo, Tagalog lang. Yun, unawaan natin lubos yan. Ito yung obligasyon ko, kapatid. Ando nakasulat kay unang Timoteo 5:20 hanggang 22. Unang Timoteo. Hanggang 22. Pangulit ko, kapatid. Dahil pag dinamihan namin, dadami din yung load na
magastos sa pag-upload, kapatid. 1,000 lang naman. Wala kaming mga trabaho, kapatid. Pag sunod lang sa office ng ating yung ginagawa namin. Pero nagbibigay ng ating kung ano yung kailangan sa pag-upload. May isang inuutusan na kanya ring anak. Kapatid natin sa pananampalataya. Dalawa tayo na sa Caloocan, palaging nakikinig. Sumusubaybay dito, sumusuporta. Mga tunay kong kasama hanggang sa walang hanggan, mga kapatid. Ito, yun yung mga tumutulong. Lahat ng tumutulong sa akin, kakampi ko, kasama ko, saan man ako naroon. Andito sa unang Timoteo 5:20 hanggang 22, dahil ito yung ginagampanan ko ngayon, obligasyon ko sa lahat. 5:20 hanggang 22. Ito, basahin na natin. Sila na mga nagkakasala ay paalalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may mga takot ipinagbibilin kita sa paningin ng Ama at ng kanyang panganay na anak na si Isa at ng mga anghel na hinirang na siyang ganapin na iyong ganapin ang mga bagay na ito na walang pagtatangi, na huwag mong gagawin ang anumang pag-ayo. Awan ti kanunungan. Walang pa dito. Sa Ilocano, awan ti kan kanunungak dito'y. Anak ka man, naganak ka man, kabsat ka man, nuhang ka, tumpal tibiling ti Ama, ang amo. Uray sino ka, uray anya kulay mo, uray anya nga bansa, iti nagtaudam, nagtungtungpal katibiling ti Ama. Kabsat, ito rin po kayo. Sa Tagalog, saan ka man naroon, saan ka man, ano man ang iyong lahi, pag sumusunod ka sa utos ng ating Ama, kapatid kita. Walang pag-ayon. Ito yung nakasulat dito. Sila na nagkakasala ay paalalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may mga takot. Pinagbibilin kita sa paningin ng Ama at ni Isa, ang panganay na anak ng ating Ama, at ng mga anghel na hinirang na iyong ganapin ang mga bagay na ito na walang pagtatangi, na huwag mong gagawin ng anumang pag-ayo. Walang itinatangi talaga ito. Huwag mong ipatong na madalian ang iyong kamay sa kanino man, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Kapatid, magiging malinis ka kung gagawin mong matuwid ang utos ng ating Ama, na ang lahat ng iyon ay naririnig ninyo sa aking bibig. Hindi ito magbabago, mga kapatid. Gaya ng huli natin nabanggit, ingatan ninyo ang inyong sarili. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Ang kalinisan, kapatid, ay ang pagsunod sa utos ng ating Ama. Pag ikaw ay masuwayin, ikaw ay marumi. Hindi ako nagsabi noon, kapatid. Ang banal na kasulatan. Pinararating ko lang sa inyo dahil walang nagsasalita ng ganito sa iyo. Mga kapatid, sa susunod na muli, nating upang palad sana ang sabi ko, kaso malayo kayo.
Pag niniig ako sana parang masamang pakinggan yung pag niniig. Sabi nila, pag niniig daw yun, yung pakikinig. Sa muli nating pagkaharap mga kapatid, pag-aaralan sa mga salita ng ating sa lahat ng mga tumanggap ng salita ng ating Ama, naunawaan, sumainyo nawang lahat ng biyaya, awa at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ibinigay niya sa atin sa katotohanan ng pag-ibig. Ito kapatid, may patutuo tayo. Taas natin ating kanang kamay. Kami po ay Nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita ninyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng sanga ng Panginoon na Sisa na anak ng tao na sinugo ngayong huling araw na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na sinugo ng ating Ama na sa